Kung mahilig kayo sa magluto ng mga ulam na may sarsa, mas masarap sana kung gagawa tayo ng homemade tomato sauce. Subukan niyo po. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Napapanahon ngayon ang maraming supply ng kamatis ngayong papasok ang tag-init at murang-mura lang po ito. 15 pesos per kilo lang po ang bili ko nito at 2 kilo po itong huhugasan natin at i-drain po natin ang tubig. Tatanggalin lang natin ito na kulay verde na pinagkabitan sa puno ng kamatis at tulad ng sabi ko kanina ay i-drain natin ang excess water pagkatapos nating hugasan ito. I-slice lang natin into quarters para mas madali lumabas ang katas nito at pagkatapos ay ilalagay po natin ito sa isang malalim na saucepan at iluluto po natin ito ng walang dagdag na tubig. Hindi po tayo magdadagdag ng tubig dito kasi kusa po itong magtutubig maya-maya kapag ito ay ating iluluto na. O tingnan nyo po, lumabas na yung katas ng ating kamatis dito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating pagluluto dito hanggang sa lumambot po ang ating kamatis dito para mas madali po i-puree natin mamaya ito. Ayan, luto na po ang ating kamatis dito. Palalamigin lang po muna natin ito at pagkatapos ay i-puree natin po ito. Ako po ay gumamit ng handheld na blender dito. Pero kung wala naman kayong ganito ay pwede naman yung ordinary blender o kaya kung anuman gadget meron kayo sa kusina. Ang importante ay ma-puree natin ng maigi ang ating kamatis dito. Ayan, na-puree na natin ang ating kamatis dito at siguro naman wala na pong buo-buo ang ating kamatis po dito. Padadaanin po natin ito sa isang strainer para masala po natin ang mga buto at ang mga balat ng ating kamatis dito. Kung mapapansin nyo po mamaya ay hindi po nasama sa pag-puree ang ating skin ng kamatis dito at saka yung mga seeds ng ating kamatis dito. Napapansin ko sa iba kapag naluluto na ang kamatis ay binabalatan nila ang kamatis dito, pero ako hindi po ako nagbabalat ng kamatis kasi po ihinahalo ko, isinasabay ko sa pag-blender ang ating kamatis dito kasi nakakadagdag po ito ng magandang kulay dito sa ating tomato sauce. Hindi na natin kailangan magdagdag ng food coloring dito. Ito na, nasala na natin ang mga buto at mga balat ng ating kamatis dito at itatapon natin ito. Hindi na natin kailangan po ito sa pagluto ng tomato sauce natin. Magdadagdag po tayo dito ng 2 tablespoon na sugar, 1 teaspoon na fine salt at saka magdadagdag tayo ng 2 tablespoon na vinegar. Kahit anong vinegar ay pwede po. Ito po ay magsisilbing food preservative dito sa ating tomato sauce at hindi na natin kailangan magdagdag pa ng chemical na preservative dito. Haluin lang po natin ng maigi para ma-dissolve po ang ating idinagdag na mga sangkap po dito.
I-divide po natin into 2 equal parts kasi po mamaya ay gagawa po tayo ng tomato paste. Ang isang parte po ay gagawin natin ngayong tomato sauce at saka yung pangalawang parte po ay gagawin nating tomato paste. Ihiwalay na video po ang paggawa natin ng tomato paste kasi po hahaba po masyado ang ating video dito. Panoorin nyo na lang po ang paggawa natin ng tomato paste. Ngayon naman ay ibuhos natin ang ating mixture dito sa ating pan at pagkatapos ay isisimmer lang po natin ito ng isisimmer hanggang sa lumapot po ang ating mixture po dito at yun na po, ganun lang po kadali ang paggawa ng tomato sauce. Kung medyo natatagalan po kayo sa pag-simmer o paglapot ng ating sauce dito, ay pwede naman po tayo magdagdag dito ng slurry. Kasaba starch po ang gagamitin nating slurry po dito. Pero optional lang po yun, nasa sa inyo po yun kung nagmamadali po tayo. Sa ngayon hindi ko pa gagamitin ang aking ginawang tomato sauce, ilalagay ko muna ito sa mga cellophane at isisil ko po ito at itatabi ko lang po ito sa refrigerator at kung sa chiller lang po natin ilagay ay pwedeng tumagal ng mga 3 weeks po pero kung sa freezer po ay pwede tumagal ng 3 buwan. Ganito po ang pag-imbak natin ng ating tomato sauce. At habang ipinapak natin ang ating tomato sauce at kung bago lang po kayo dito napadaan sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Maraming salamat po sa panunood at pagtangkilik sa mga video recipe ko po dito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.